Mukhang lalong umalab ang umano'y honey trap controversy na yumanig sa politika at sa pagkakataong ito, tila mas lalong napupunta ang spotlight kay Batangas Representative Leandro Leviste na tila umeskapo na daw ayon mismo kay NBI Director Melvin Matibag. Magkaiwalay po, si Leandro Leviste po umalis po noong August 2 papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po umalis noong August 2 rin, magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. Ang dating talent manager na unang nakilalang si Lito de Guzman na ngayon tinutukoy bilang alias Ken sa mga opisyal na dokumento ay naghain ng supplemental affidavit sa National Bureau of Investigation kung saan positibo niyang kinilala ang 4 na abogado na umano'y sangkot sa pagpaplano ng kontrobersyal na operasyon. Yes po. Kasama mo ba ang iyong abogado nung isinagawa mo ang dokumentong ito? Opo. Nais kong sabihin sa iyo na maaari kang makasuhan ng perjury kung ang mga nilalaman ng sinumpang salaysay na ito ay walang mapatunayan, walang katotohanan. Naiintindihan mo ba ang paliwanag sa iyo? Yes po. Ang mga lagdag dito sa gilid ng 4 na pahina, kasali ang firma sa ibabaw ng iyong pangalan. Ito ba yung firma? Thank you. Ayon kay Attorney Raymond Palad, abogado ni alias Ken, na verify ng kanyang kliyente ang pagkakakilanlan ng 4 na abogado matapos tingnan ang kanilang mga larawan online at maalala ang mga lugar, pangyayari at mga pangalan na umano'y may kaugnayan sa mga pagpupulong. Pero ang mas mabigat na pahayag, itong supplemental affidavit na to will identify the 4 lawyers na na-confirm na yung identity na siyang kasama sa meeting. Kwento ng kliyente is that ito yung 4 na lawyers na tutulong na gumawa ng script ng affidavit na mag-i-interview sa babae. Sila daw yung mag-i-encode ng mga statements. mas lalo pang umiigting ang usapin dahil nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isa sa mga anggulong kanilang iniimbestigahan ay ang aligasyong may 5 milyong pisong financing para sa umano'y operasyon. At ayon mismo kay Matibag, si Leviste di umano ang nag-finance sa napurnadang operasyon. Unang meeting, 2 lawyer. Of course, kasama si Congressman Jing Paras. Then yung second meeting, July 26, kasama na yung 4 na abogado. Samantala, sinabi rin ni alias Ken na isinuko na niya sa NBI ang kanyang cellphone na umano'y naglalaman ng mga pag-uusap nila ni dating Negros Oriental Representative Jing Paras kaugnay ng sinasabing plano. Ano po sa mga pahay ko ni Dr. Melvin Matibag, sir, may pinapagod po siya ng mga mahalagang exchanges na conversation. Yes. At meron pang mga deleted po, no? Di umano, mula po kay Kong Jing Paras. Ano po ang plano po ng inyo pong kampo dito sa bagay na ito? Well, 100% naman yung aming willingness to cooperate. May option naman ng NBI to apply for forensic examination ng mobile phone, but we will gladly surrender yung phone and to the point na willing kami mag-execute ng waiver para ma-examine yung text messaging, call logs. Ayon pa sa kanyang salaysay, 2 abogado umano ang dumalo sa unang pagpupulong noong Hulyo 15, habang 4 na abogado naman ang nasa ikalawang meeting noong Hulyo 26. As well as yung mga Viber messages. Kasi lately, nakita namin sa phone ng client, may mga dinidelete na mga conversation or Viber messages si Congressman Jing Paras. So, mas lilinaw kung ma-retrieve yung mga original mga conversation nila for further examination ng NBI. Samantala, sinabi rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lamang umano si Executive Secretary Ralph Recto ang target ng naturang operasyon. Ayon sa kanya, kabilang din umano sa mga posibleng target ay siya, kasama sina DPWH Secretary Vince Dizon at maging ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. With regards to the issue of the supposed entrapment gagawin kay Senator Ralph, kay E.S. Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others.
I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras.